pinaka-role talaga ng ating mga divers doon ay ma-recover yung mga ating mga missing na passenger. Nakakaramdam din po kami ng kaba. Kamakailan lamang po ay may isang barkong lumubog sa karagatan sa bahagi ng Mindanao. Marami ang survivor at nailigtas sa tiyak na kapahamakan. Pero sa nakalulungkot na bahagi, may mga pasaherong nasamang lumubog sa nasabing barko. Pero sa mga ganitong pagkakataon pumapasok ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga diver ng Philippine Coast Guard. Hindi na nakadaong ang pampasaherong sasakyang pangdagat na MV Tricia Kirsten 3. Bumiyahe mula Zamboanga City papuntang Holosulu noong madaling araw ng January 26, 2026 nang ito ay lumubog malapit sa Baluk-Baluk Island sa Basilan Sea. Dahil sa malakas na alon ay pinasok ng tubig ang lower deck ng barko na nagdulot ng paglubog nito. Agad na nagsagawa ng malawakang search and rescue operations ang Philippine Coast Guard. Naging hamon ang lalim ng dagat at ang banta ng mga pating sa lugar. Matapos ang 9 na araw na tagpuan ng TCG Technical Diving Group ang kinalalagyan ng barko. Gumamit ito ng side scan sonar para makabuo ng digital map ng sahig ng karagatan. Mula sa ibabaw, sinusukat ang lalim ng dagat. Nung na-identify na po kung saan yung pinaglubugan, may equipment po kami na yung depth sounder po. So, galing po doon na nakuha po namin sa surface kung ano yung depth. Sa ilalim ng dagat, lalo na sa lalim na 70 to 76 meters, na katulad ng kinalalagyan ng MV Tricia Kirsten 3, hindi na sapat at ligtas ang ordinaryong hangin. Ang ordinaryong hangin ay binubuo ng 78% nitrogen. Sa sobrang lalim, ang nitrogen ay nagiging toxic sa utak ng tao. Para po maka-adapt doon sa environment, sa ilalim. At para po maiwasan yung nitrogen narcosis. Yun po yung parang feeling mo parang laseng ka or parang medyo naiibap na alter po yung kung paano ka mag-isip sa ilalim. Parang ganun po. Dahil effect po yun ng kasi nga po iba na yung environment sa ilalim. Hindi na ito simpleng search and rescue. Ito ay naging search and recovery operation. So yung pinaka-role talaga ng ating mga divers doon ay ma-recover yung mga ating mga missing na passenger. At bago pa man sumisid ang mga diver, nagsisimula muna ang masusing paghahanda. So una-una po, nagsasagawa kami ng risk assessment. So inaalam po muna namin, sinusuri muna yung lalim ng idadive para may idea po kami kung ano yung mga ipe-prepare namin. So inaalam din po namin yung visibility, yung current, ganon din po yung lagay ng panahon. Mahalaga ang mga impormasyong ito dahil direktang nakakaapekto sa kaligtasan ng diver. Kasama din po doon, tinitingnan din po namin yung structural integrity ng, halimbawa po doon sa lumubog na barko, structural integrity po kung safe ba siya na pasukin or baka may mga collapse na or shifting sa barko.
Kasunod nito ang paggawa ng dive plan. Sa dive plan po, inaalam po namin yung maximum na bottom time, kung ano po yung appropriate na gas para doon sa depth na yon, at yung mga decompression stops, doon din po sa dive plan makukuha. Hindi rin pwedeng mag-isa ang isang diver. Nagpe-prepare din po kami meron kaming primary na divers at meron din po kaming mga backup divers. Palagi po yan. Kasama rin sa paghahanda ang medical readiness. Para po kung halimbawa po may emergency, may mga trained na mga medic po kami. Sa ilalim ng dagat, ang kagamitan ay mahalagang depensa ng diver. Napakahalaga po nito, tsaka dapat yung gamit mo, ikaw mismo yung magpe-prepare para alam mo kung anong estado ng mga gamit mo. Sa dive natin, para marating po yung barko, nasa 2 minutes po, dapat na-reach nyo na po yung barko. Sa lalim na hindi abot ng sikat ng araw, bawat galaw ay kalkulado. Bawat hininga ay limitado. Halos mano-mano talaga yung paghahanap. So talagang masaya po na ito na siya. Nasa harap na. At mauumpisahan na talaga yung talagang trabaho. Na-observe po namin na marami siyang entrapment hazards. Kagaya po ng mga kable, kagaya ng mga bakal ganon din po yung mga banks o yung mga higaan, mga foam. Nakakalat po siya, so kailangan isa-isa hahawiin mo siya para makita mo talaga. Marami tayong challenges. Low visibility po kasi talagang madilim po talaga siya sa ilalim. At ganun din po yung silt na tinatawag. Isang galaw mo lang pag naano po yung para pong alikabok. Pwede po siya pwede na mag zero visibility. So malaking challenge po yun para sa divers. Dagdag pa rito ang malakas na agos ng tubig. Kaya po laging tina-timing namin sa slack tide, yung dive. Yun po yung oras lang na kalma yung tubig. Pinakauna namin ginawa, muna kami survey muna talaga. Hindi pa siya pinasok agad kasi yun nga po, tinitira muna yung mga hazards or baka kasi chinek po muna baka gumagalaw yung barko. So delikado din po yun sa mga divers natin, tapos nasa loob ang isang diver tapos gumagalaw pala. So chinek po muna yung integrity ng barko, inikutan muna kung saan po pwedeng mga butas na pwedeng pumasok, kung saan po mapalo yung current. So kailangan iiwasan mo din yon. Kung halimbawa ang current po ay nasa bandang kaliwa, dapat doon po kami sa bandang kanan papasok. Yung unang dive din po kasi sir, may mga visible na naka-cover sa railings. So inuna na po namin yon kasi yun naman din po yung nasa plano namin na kung sakali na may visible na talaga at kaya namang i-recover, yun na po yung inuna. Pagdating sa barko, nagsisimula ang maselang bahagi ng operasyon. Yung mga kasunod po na dive, sinubukan na pong pasukin yung bridge. Yun pong parang tinatawag na pilot house. So may opening po doon na na nakita may basag po na bintana. So yun po yung ginawang daanan sa taas
at nag-search po doon. Actually, doon po malapit yung kabina dapat ni Kapitan, pero sinearch din po natin. May mga debris po na nandoon, pero isa-isa po yung tinanggalan debris para thoroughly search po. May kanya-kanyang assigned area ang bawat diver. Parts by parts po yung pagse-search namin, hindi po yun na kung ano po yung halimbawa maisip. Nakaplano po yun kung ano lang po kung anong kabina lang ang papasukin mo. Tsaka yung bawat diver may assigned para yung focus po ng bawat isa talagang kung saan lang yung binigay na area. Sa kailaliman, ang bawat hininga ay binibilang habang pilit na hinahawi ang mga kable at foam sa loob ng madilim na barko. Kailangang manatiling kalmado sa gitna ng masisikip na siwang o lusutan. Dahil sa loob ng 213 talampakan, ang iyong presence of mind at calculated na paggalaw ang tanging paraan para malampasan ang limitadong oras ng pagsisid. Malaking challenge din po yung mga makikitid na daanan. Kung makikita nyo po yung mga equipment namin, masyadong marami kaming dala-dala palagi. So, kailangan technique po talaga kung paano mo maipapasok ang sarili mo sa mga makikitid na daanan. Tsaka ang isang challenge din po siguro yung limited lang yung bottom time. Dahil nga po ganun siya kalalim, may ilang minuto lang po talaga ang kailangang ang po pwedeng na magtagal ka sa ilalim. Kagaya po nitong dive na dito sa Lumubog. So nagre-range lang po ng 15 to 20 minutes. Yun po yung time ng pagse-search. So challenge din po yun. May mga tiyempo na habang nasa loob ng madilim at masikip na kabina, isang panganib ang hindi nila inaasahan. Ang dahan-dahang paggalaw ng barko habang sila ay nasa ilalim. So yung barko po nung nakatagilid po siya sa left, nung unang mga dives po namin mga 10 to 15 degrees na nakatagilid. Kung ano po yung sa surface niya para po siyang binaba lang. Tapos nakatagilid po ng mga 10 to 15 degrees. Pero na-observe din po namin nung mga patapos na po kami ng dive, gumagalaw po yung barko. Para sa iba, ang diving ay isang libangan dahil sa mga nakakaaliw na tanawin sa ilalim ng karagatan. Pero sa senaryong dinatnan ng mga PCG diver sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3, kabaligtaran ng kanilang naramdaman dahil sa mga nakitang labi ng mga pasahero. May mga lugar na magkakasama ang mga biktima. Actually, may area lang po na yung na-recover sa aircon. Magkakatabi po sila. I presume po baka mukhang family po sila. Hindi agad nagtatapos ang misyon sa isang silip lang. Kahit nadaanan na ang bawat parte, inuulit ang paggalugad para matiyak na walang naiwang biktima sa anumang sulok ng barko.
So nagsagawa po kami ng resweeping po. Inulitan pa po namin yung kabuuan ng barko. Mga 3 araw din po namin na kahit po na nadaanan na namin, dinaanan pa po ulit para makasiguro po na lahat ng parte na puntahan po, na check po. Pero hindi pa dito natatapos ang matinding hamon. Hindi po biro ang mga pinagdaan ng training bago maging isang technical driver ng Philippine Coast Guard. At kahit tapos na ang kanilang operasyon, meron silang mahalagang kailangang magawa pag-ahon nila sa ilalim ng tubig. Dahil pag ito ay hindi nila nagawa, maaaring ikasawi ng ating mga Philippine Coast Guard technical diver. Sa ilalim ng dagat, ang kalaban mo ay hindi lang dilim, kundi ang mapanatili ang maayos na kalagayan ng iyong sariling katawan. Hindi natatapos ang misyon ng Philippine Coast Guard kapag nahanap na nila ang barko sa ilalim ng dagat. Matapos ang 20 minutong paghahanap sa mga labi ng mga biktima sa loob ng barko, may 2 pang hamon na kailangang harapin ang mga technical divers. Ang critical naman po kasi dyan yung pag-ahon. Kailangan po kasi doon calculated po lahat ng pag-ahon. Doon po kailangan dahan-dahan po talaga. May mga decompression stops po tayo na sinusunod. 2 minuto lang ang kailangan para marating ang 70 metrong lalim na kinaroroonan ng lumubog na barko. Pero ang pag-ahon, aabutin ka ng mahigit 40 minuto. Isang maling bilis lang ng pag-akyat, maaaring maparalisa ang diver o kaya na may posibleng humantong pa sa kamatayan. Kailangan po dahan-dahan yung pag-aahon natin kasi para maiwasan po yung decompression sickness na tinatawag or bends. Napakadelikado po nito na po pwedeng mag-cause ng paralysis or kamatayan para sa ating divers. Paano nila ito nagagawang ligtas? Dahil bago pa sila lumusong sa madilim na karagatan, dumaan sila sa mahigpit na training. Subalit, hindi lahat ng may lakas ng loob ay pwedeng maging diver. Susukatin muna ang tatag mo bago ito makamit. Medyo mahaba-habang training po yung kanilang pinagdaanan. So ang pinaka-foundation na training ng ating mga PCG divers ay yung tinatawag namin na
Basic Underwater Special Operation Course. So ito ay specialized training para sa ating mga selected PCG personnel. So nabanggit ko selected kasi may screening process pa to. Tapos kung sino yung mga makakapasa sa screening process, sila yung magpapatuloy sa busok. So sa training na to, isa sa module nila yung scuba diving. So sa scuba diving, doon lahat tinuturo yung about scuba trainings, mga iba-ibang scenarios at iba-ibang situations. So kasama na doon yung underwater search and rescue and retrieval. Marami ang pumapasok pero iilan lang ang napapabilang sa Special Operations Force. Sa basic training pa lang, kadalasan ay 50 at pababa lang ang nakalulusot. Ang mga nakakapasa, sila ang magpapatuloy sa technical wreck penetration. So ito ay advanced training na. Training na to ay nagfo-focus sa penetration sa mga shipwreck o kaya mga kagaya na similar na underwater features. So tinuturo din dito yung iba-ibang diving techniques, kung paano mag-maneuver, paano mag-navigate sa mga confined spaces. 6 na buwan ng matinding disiplina. Dito, tinuturuan sila na huwag magpanik. Kahit wala ng hangin o kahit pumutok pa ang kanilang gamit. Ang bawat stage ng pag-akyat ay nakaplano. Sa bawat hinto sa kailaliman ay kailangang sundin. Dahil ang disiplinang nakuha sa training ang magliligtas sa kanila kapag nagkaroon ng aberya. Iba-iba po per stage. So meron pong 6 minutes. Depende po sa ibibigay ng ng dive computer. Pag-ahon sa ibabaw, hindi pa rin sila pwedeng magpahinga. Alam nyo ba na kung ano ang gusto nilang gawin agad? Sa totoo po, pagkaahon mo, ang nararamdaman ko po ay gutom. Gutom po tsaka kasi siguro po, grabe kasip din po yung yung trabaho sa ilalim. So pag-ahon, ganun yun po kasi yun po ang nararamdaman. Gutom tsaka uhaw po. Pero hindi pa nila magagawang kumain dahil kailangan agad silang maipasok sa decompression chamber. Isipin nyo, pagod ka na, gutom at uhaw mula sa pagdive, pero kailangan mo pang makulong sa loob ng bakal na tangke sa loob ng 2 oras. Ang feeling po ay kung ano po yung feeling doon sa ilalim nang nag-dive ka, ganun din po yung feeling na nasa chamber ka. Kinakailangan mo rin po mag-equalize pag pababa o pag nilalagyan ng pressure. Kung ano po yung mga para po siya isa pang dive, parang ganun po. Hindi maiaalis ang kaba sa bawat dive, lalo na ang takot na baka hindi na makitang muli ang kanilang mga mahal sa buhay. Sa bawat pagbaba, panalangin pa rin ang pinakamalakas na sandata para sa kaligtasan ng bawat isa. Sa totoo po, nakakaramdam din po kami ng kaba. Pero kasi pagka nandun ka na, kailangan nakafocus ka po kasi. Kaya
Kung mapapansin niyo po siguro, gano'n din po yung mga kasama ko. Ito po yung mga pinakakalma. Kailangan ikalma mo talaga yung sarili mo. Limited lang yung oras. So kailangan na may presence of mind po talaga na magawa mo tong yung trabaho na to. Sa bawat katawang na-recover sa ilalim, hindi may iwasan ng mga diver na maisip ang pamilya ng mga biktima. Lalo na nang makita ang mga batang biktima. Isang masakit na katotohanang nagpapaalaala na ang bawat pagsisid nila ay hindi lang trabaho, kundi isang misyon. Siyempre po talagang sobrang naaawa po kami. Lalo na po may mga bata pa na na recover. Masakit po masakit sa damdamin na ganun po. Pero iniisip na lang din po namin na na at least ito sila makakapiling na nila yung pamilya nila. Ang paghahanap sa MV Kirsten 3 ay hindi lang tungkol sa pag-recover ng mga biktima, kundi pagpapakita ng tunay na diwa ng serbisyo. Tapos na ang pagsisid, ngunit ang malasakit na ipinamalas ng Philippine Coast Guard ay mananatiling marka ng katatagan. Sa ilalim man o sa ibabaw, ang pagtulong nila ay walang sukat at walang pinipiling lalim. Una-una po dalamhati po kami sa lahat ng pamilya na nawalan. Sa totoo po ramdam po namin kung gaano kasakit. Kasi kahit nga po yung tropa namin, may isang tropa po kasi kami na may kamag-anak din doon. So, alam namin kung gaano kasakit. Kaya ginawa po talaga namin yung best namin na mahanap kung sobra po yung effort po talaga. 273 ang nakaligtas sa trahedya. Umakyat naman sa 65 ang nasawi, habang tinatayang 14 hanggang 20 katao pa ang nananatiling nawawala. Ang sakripisyo ng PCG diver sa loob ng 21 araw na pagsisid ay napapalitan ng dangal at ginhawa sa bawat matagumpay na pag-ahon mula sa kanilang misyon. Sana po ay may natutunan kayo sa episode ngayon ng Lifesaver. Para sa ating mga Philippine Coast Guard Technical Diver, saludo po kami sa inyong mga ginagawang paglilingkod sa ating mga kababayan. Hindi po biro ang mga training na kanilang pinagdaanan bago nila marating ang ganyang kataas na level ng skill sa pagliligtas ng buhay. Kaya naman pahalagahan po natin sila dahil hindi po biro ang kanilang isinasakripisyo tuwing sila po ay magsasanay. Hanggang sa susunod na linggo po, samahan ninyo kaming matutong muli ng iba't ibang first aid at iba't ibang disaster preparedness. Dito lang sa Lifesaver, ako po si Benedict Galasan. Magandang umaga po.